Librong Itim, Volume 6. An anthology of short Philippine horror stories. Narrated by Carl James Panulaya. Mantianak, Part 2 of 2 by Jovelyn Rivera. After 3 years, naisipan mo pa talaga umuwi pa dito sa Davao, Delphine? Natatawang tapik sa akin ni Jason. Ano naman? Matagal na rin akong nasa Manila, no? Natatawang ipinasok ko ang maleta sa loob ng bahay nila Jason na naging bahay ko rin naman noon. Magkasama ang mga magulang ko rito at magulang niya. Magkapatid ang tatay namin at pamana ito sa kanilang magkapatid nina lolo at lola na matagal na ring patay. Bata pa lang ako noon kaya hindi ko na ganong matandaan. Naupo ako sa sofa at tinabihan naman niya ako. Nasaan sila? Iyon, alam mo naman ang mga magulang natin, daig pang nabuhay sa sinaunang panahon at mahilig magpapaniwala sa mga kwentong katatakutan. Naalala mo si Toto? Naging aswang ba si Toto? Natatawang biro ko. Baliw, natagpo ang patay, wakwak ang katawan at putol ang ari. Nandiri naman ako sa na-imagine ko. Si Toto yung adik na kilalang kilala namin na palaging nambubugbog ng asawa. Tinakasan na ito ng asawa nito. Nagpunta ng Maynila at nakapag-asawa ng taga-India. Kaya yun, maganda na ang buhay. Walang anak ang mga ito, kaya madaling nakatakas kay Toto yung babae. Siguro, nasa high school pa lang ako noong mangyari yun. Siyempre, sa panahon ngayon, kaya nang gawin ng tao ang ganong karumal-dumal na gawain. Saka, tama lang yun sa kanya. Rapist yun. Usap-usapan na rito. Oo, kaya na ng tao. Pagsang-ayon ko. Kumusta na pala si Lolo? Banggit ko sa tanging nag-aalaga roon sa nabuntis kong ex. Iyong mahal na mahal ako. At dahil lasing ako ng isang beses na may nangyari sa amin, nabuntis ko siya. Sa Maynila na kami nag-aaral nun. Scholar kaming dalawa ng mayor namin. Minahal ko naman siya, kaso nung oras na yon, hindi ko rin inaasahan na papansinin ako noong kinababaliwan kong volleyball player sa university. Kaya jackpot na. May sira na. Mahal na mahal nun si Jeannie kaya yun. Palagi raw may Jeannie na kinakausap. Yung may-ari naman ng sakahan ang nagpapakain sa kanya. Yun nga lang, palaging 2 pinggan ng lalagyan. Hindi raw kakain kung isa lang dahil mas gugustuhin daw niya na kumain si Jeannie kaysa sa kanya. Pero kahit ganun, nakakapagtrabaho pa rin naman daw ng maayos. Sakyan mo na lang nakasama niya yung apo niya, sabi nila. Tila naaawang sabi ng pinsan ko. Natigil lang kami sa usapan nang magdatingan ang nag-uusap na nanay at tatay namin ni Jason. Diyos ko, kaawa-awa. Sabi ni Ka Esther, yun daw ay kagagawan ng babaeng buntis na may laslasang tiyan. Sabi ng nanay ko na nangunguna talaga at mas inuna pa yun kaysa batiin ako. Mantianak nga raw, yun ang sabi niya. Sabi ni Tia Carmen. Narito na pala si Delphine. Puna ni tatay. Anak, nandito ka na pala. Napalitan ng tuwa ang mukha ni nanay. Ipagluluto naman talaga kita ng masarap. Yun nga lang, nagtagal kami doon sa Talahiban. Hanggang ngayon ay ang hilig niyong maniwala ni Tia kay Aling Esther. Banggit ko sa sikat na magtatawas dito. Totoo yun. Aba, si Aling Esther ang may sabi. Yung pumapatay daw ay may laslas ang tiyan at makikita mo pa yung bata sa tiyan niya. At paggala-gala nga raw yun kung gabi para pumatay ng mga lalaki. Si Aling Esther na mismo ang nagsabi na nasaksihan niya yun nung kabataan niya. Kaya huwag kayong labas ng labas ni Jason. Kapag kayo talaga, naku! Si Tia Carmen. Oh, tama na. Saway ni Tio Cesar. Nagkatinginan kami ni Jason at nagkaunawaan kaya pareho kaming nangiti.
Kinabukasan ng hapon, hindi pa rin humuhupa yung mantiyanak na usap-usapan dahil hanggang palengke, usap-usapan ng mamimili at ng mga nagtitinda. Sa dulo ng palengke, naroon ang lugar na kinatatayuan ng bahay ng ex kong si Jeannie. May dala akong grocery sa lolo niya. Hindi ko kasalanan na nagpakamatay siya matapos naming ipalaglag ang anak namin noong panahon na nag-aaral pa kami sa Maynila. Umuwi siya ng bakasyon dito sa Davao. Hindi ko naman alam na depress siya dahil ako lang naman ang pumilit na alisin namin yun. Kailangan din naman dahil bata pa kami. Bukod dun, baka maalis ang scholar namin pareho. Nabalitaan ko na nga lang na nagpakamatay siya at nang umuwi ako, pilit akong sinisisi ng lolo niya. Alam ko, wala naman siyang alam na nagbuntis si Jeannie. Walang nakakaalam dito, maliban sa ako nga na boyfriend niya. Pero sinabi ko naman na hindi kami naghiwalay o nag-away ni Jeannie na pinaniwalaan naman ng marami na baka sa ibang dahilan. Sa bukid ako nakarating kung saan nakatayo ang bahay ni Lolo Julio. Tagapag-alaga kasi siya ng mga real. Yung mayamang may-ari ng bukirin. May ilan din namang mga bahay, kaso magkakalayo lang talaga sila para talagang mas mabantayan ang lupain. Lolo Julio, tawag ko nang makita ko na bukas naman ang bahay na yari sa pawid. Lolo Julio, ulit ko pa. Sino ba yan? Galit na ganting sigaw ni Lolo Julio. Bahagya akong napaatras nang makita ko na may hawak siyang palakol nang lumabas. Nasa 60 si Lolo at malakas pa. Kita rin naman sa pangangatawan niya na sanay siya sa mga mabibigat na gawain. Anong ginagawa mo rito? Sigaw nito. Jeannie! Nandito yung siraulo mong nobyo! Sigaw nito. Huwag kang lalabas yan, apo! Ako nang bahala sa lalaking to! Pinanlisikan niya ako ng mga mata at kitang-kita ko nang iangat niya ang palakol. Teka lo, narito lang naman ako para rito. Pakita ko sa grocery bag. Kung gusto nyo, aalis na ako kaagad. Napapaatras ako sa takot at sa panlilisik ng mga mata niya. Isama pa ang palakol na hawak niya. Jeannie, sinabi ko huwag kang lalabas! Sabi ni Lolo na tila galit na tumingin sa pintuan niya. Lolo, patay na si... Nahinto ang sasabihin ko nang makita sa pintuan ang figura ng babae na hinahaplos ang tiyan niya na lumaki na. Si Jeannie, maputla siya, nakasuot ng puting bestida at nangingitim ang paligid ng mga mata. At hindi ko napalampas ang leeg niyang may bakas pa ng ginawa niyang pagbibigti. Ngumiti siya sa akin ng malaki, maging ang mga mata niya ay tila namimilog. Hinahaplos niya ang tiyan niya na mas bumilis na ang ikot habang nakatingin sa akin. Mahaba na ang kuko niya na nangingitim at tila ganun na rin ang dating mapula niyang labi. Napagmasdan ko maging ang paa niya na tila may gumagapang na insekto. Nagsimula akong maduwal dahil habang tumatagal ay binabalot na siya ng mga nagbabalikang uod sa loob at labas ng kanyang katawan. Parami yun ng parami. Finn. Boses na yun. Nakakaiba na. Tila galing sa hukay. Napaatras ako sa takot. Hindi kasi Jeannie. Maliit pa ang tiyan niya noon at ilang taon na siyang patay. Binalingan ko si Lolo Julio. Lolo, hindi siya yan. Tingnan mo maigi. Sigaw ko kay Lolo na tinignan naman si Jeannie at galit na tingin ang bumalik sa akin. Anong pinagsasabi mo? Lintik ka talaga! Galit na lumakad siya patungo sa akin, dala ang palakol niya.
Umalis ka! Kung sino ka man, huwag mong gamitin si Jeannie! Galit na sigaw ko ron sa babae, kahit gapang na talaga yung takot sa katawan ko. Halos magkandara pa ako sa pag-ikot para makatakbo paalis, lalo pa at tila nagalit yung babae na malaki ang posibilidad na siyang kwento-kwento na mantiyanak. Isama pa na mukhang hindi ako sasantuhin ng palakol ni Lolo Julio, kaya tumakbo ako ng tumakbo. Ilang beses pa akong nadapa pero bumangon kaagad ako nang walang lingon-lingon. Natigilan ako nang mapansin ko na hingal na ako at dama ko na rin ang pagod sa mga binti ko. Malalim ang naging pahinga ko habang iniikot ko ang paningin ko. Kanina pa ako tumatakbo at alam ko na tama ang direksyon ko. Pero bakit ganun? Bakit imbes na matanaw ko ang arko ng mga real na daanan palabas at papasok, hindi ko yun makita? Finn. Napatras ako habang iniikot ang paningin ko. Anong kailangan mo sa akin? Lakas loob na sigaw ko. Tama lang na mamatay ang mga katulad mo. Dumodoble ang boses niya. Bakit ginagamit mo mukha ni Jeannie? Kung hindi ka matahimik. Natigil ako sa pagsasalita nang makita ko siya nang tumingin ako sa likuran ko. Nang hina ang pakiramdam ko dahil nakangiti siya at namimilog ang mga matang itim lang. Napaatras ako sa takot. Dala ng pangangatog, bumagsak ako paupo habang hindi ko inaalis ang tingin sa kanya kahit pa nakakatakot siyang titigan. Pakiramdam ko, kung tatalikuran ko siya, mas nanganganib ako sa kanya. Ang kamay niyang may matulis na itim na kuko ay hinipo niya sa malaki niyang tiyan at hinimas uli yun ng paikot. Maya-maya ay may tumutusok sa tiyan niya hanggang masira ang suot niyang bestida. Kitang-kita ko ang paglabas sa tiyan niya ng isang sanggol na tumitig sa akin. Iba ang anyo niya. Para yung demonyo na lalo pang ibinubukas ang tiyan ng nanay niya. Ang mantyanak talaga ay galit sa mga lalaki. Yung babaeng yun ay may sabi-sabi na sa kakahuyan inabutan ng panganganak at sa kasamang palad, dun din namatay. Dahil di matahimik ang kaluluwa, pumapatay yun ng mga lalaki at pinuputulan niya ng ari. Kaya kayong magpipinsan, puro pa naman kayo lalaki. Huwag kayong manloloko ng babae. Isasama nyo kung saan at kukunin nyo ang iniingatan nila tapos kapag nabuntis nyo, bigla nyong tatakbuhan. Huwag kayong gumawa ng isang bagay na di nyo pinag-iisipan ng maraming beses. Maging responsable kayo. Naalala kong pangaral ni nanay sa amin kanina. Mabilis siyang nakalapit sa akin at kaagad akong sinakal. Nagawa niya akong iangat at napakahigpit niyon. Alam ko na papatayin na niya ako. Unti-unti nakikita akong nagbabago ang itsura niya sa tunay niyang anyo. Nagiging mahaba ang buhok niya na tinakasan ng buhay. Mas lumaki ng bahagya ang pangangatawan niya. Masasamang nilalang ang katulad mo! Dumadagundong ang boses niya at mas kita ko ang galit sa mukha niya. Nagdidilim ang paningin ko at unti-unti akong nawawala ng ulirat dahil sa magkahalong takot at pagkakasakal niya sa akin. Kahit anong pilit kong alisin ang kamay niya sa leeg ko, hindi ko yun maialis. Nagising ako na nasa ospital na. Naiyak ako sa magkakahalong damdamin. Alam ko na totoo ang nangyari, kaya hindi ko na inaasahang makakaligtas pa ako sa araw na yun. Pero nakaramdam ako ng kirot at unti-unti namutla ako nang maisip ko kung saang bahagi ko yun nararamdaman. Nanginginig na ipinasok ko ang kamay sa loob ng kumot patungo sa pagkapa sa harapang bahagi ko. Halos manghina ako at lahat ng nadama kong kasiyahan dahil nabuhay ako matapos ang engkwentro na yon ay nauwi sa labis na pagsisisi. Nakaligtas ako
Pero kagaya ng mga kwento, wala nang bahaging yun ng katawan ko. Hanggang sa maiuwi ako ng pamilya ko, usap-usapan ang tungkol sa mantyanak na nakatagpo ko. Wala akong sinagot kung tama o mali ang espekulasyon. Nagkulong lang ako sa kwarto ko at madalas nakatitig sa larawan namin ni Jeannie nung panahon na masaya pa kami. Hanggang bumagsak ng kusa ang mga luha ko at pumasok ang pagsisisi sa akin. Ito ang parusa sa lahat ng kasalanan ko. Parusa dahil sa mga babaeng niloko ko at hindi pinanagutan. Ngayon, wala na akong may pagmamalaki pa at hindi ko alam kung may babae pang tatanggap sa akin o kung simula ngayon, may takot na ako sa mga babae.